Magandang araw mga classmates. Ikaw ba ay nag-ooperate na ng lending o microfinance company? Kumusta na ang status nito? Kumikita ka ba ng maayos o nagsusustain na ba ang operation mo? Marahil ay hindi naman ganun kalaki ang puhunan mo o kaya naman ay nag-iisip ka pa kung paano mapapalaki ang iyong puhunan. Pagdating kasi sa pautangan mga classmates, ang puhunan ang number 1 na kailangan at kapag kulang ang puhunan mo o limited lang ang funds mo para sa mga magiging kliyente mo, medyo mahihirapan ka mag-sustain sa ganitong negosyo. Ang worst pa nga nito mga classmates ay hindi mo napapansin na kinakain na pala na expenses mo ang pondo mo. Napaka-importante na pagdating sa pagpapautang, malaman natin o makita natin kung kaya ba mapunan ng kikitain ang magiging expenses mo. May separate video tayo mga classmates para malaman mo kung kumikita ba ang iyong lending o microfinance. Pakicheck na lang ang link ng video sa ibaba. Anyway, ang topic natin ngayon dito sa ating klase ay kung ano ba ang mga dapat ikaltas sa iyong financing company. Yung mga ikakaltas mo kasi na ito mga classmates, kung madami na talaga ang kliyente mo at kapag pinagsama-sama mo ang ikakaltas ay makakapagpautang ka na ulit na isa pang kliyente, depende sa loan amount mo. Karaniwan itong ginagawa ng isang financing institution kaya mapapansin nyo na karaniwan na may kinakaltas sila kapag may nangungutang. At ang una na nga dito mga classmates ay ang processing fee. Ano ba ang processing fee? Well, from the word itself, ang proseso na gagawin natin para makuha ni client ang kanyang loan sa ating opisina. Bakit ba kailangan pa natin malaman ang meaning o kahalagahan nito? Siyempre mga classmates, para mai-explain natin sa ating mga kliyente kung bakit natin ito ikakaltas sa loan nila. Karaniwan na sinasabi sa mga kliyente kung para saan ba ang mga kinakaltas sa kanyang loan at ito ay karaniwang nag-a-appear sa kanyang loan ledger. Karapatan malaman ng bawat kliyente natin ang mga ganitong bagay dahil ito ay nasa batas ng Pilipinas, ang Truth in Lending Act. Karaniwan din itong nakadisplay sa opisina ng mga bangko o ng mga financing institutions. Ang ikalawa naman na kinakaltas mga classmates ay ang notarial fee at service fee. Hindi naman kalakihan ng kaltas na to mga classmates. Ang iba ay pinag-iiwalay ito, isang kaltas sa notarial fee at isa naman ay para sa service fee. Pero ang ibang pautangan ay pinagsasama na ito dahil maliit lang naman ang amount nito. Kailangan kasi ang notarial fee mga classmates para maipanotaryo natin ang mga kasunduan natin sa ating mga kliyente patungkol sa pagbabayad nila ng loan sa atin. Isa din itong katibayan na maaari nating ipakita sa korte kung sakaling magkakaroon tayo ng small claim sa mga kliyente natin. Ang service fee naman mga classmates ay kabayaran para sa pagsingil na gagawin ng ating mga kolektor. Ang ikatlo naman mga classmates ay ang savings. Hindi lahat ng pautangan mga classmates ay may savings sa mga kliyente. Pero sa sarili kong opinion, maganda na may savings sa mga kliyente natin at kung maaari nga ay malaki ang amount na isa-save nila. Madami kasing purpose ng savings mga classmates at isa pa, para sa kanila din naman ang savings na to. Kapag kasi may savings sa mga kliyente natin, magagamit pa natin ito sa operation ng opisina natin dahil tayo ang magtatago nito. Kaya lang syempre, kapag araw na ng pagkuha ng savings ni client, dapat maibigay natin ito ng walang delay. At isa pa mga classmates, kung sakaling wala ng pambayad si client ay maaaring savings na ang ibayad niya sa atin at ito ay paborulit sa client natin at sa opisina natin. Ang ikaapat naman mga classmates ay ang CBU. Ano ba ang CBU? Ito mga classmates ay ang capital build-up. Saan ba ginagamit ang CBU? Well, ito mga classmates ay para sa mga group loan o yung mga pautangan na may mga grupong kliyente. Ito ay halaga na iniipon ng grupo para nang sa ganon, maalagaan nila o mai-maintain nila ang magandang performance ng kanilang grupo. Kung sakali kasi na may mag-miss ng payment na kagrupo nila, ikakaltas nila ito sa kanilang capital build-up. May mga kasunduan ng mga ganitong pamamaraan mga classmates at hindi basta na lang ilalagay. Karaniwan din na may namumuno sa mga ganitong grupo at ito ang kausap ng kolektor ng ating opisina. Maganda ang ganitong pamamaraan dahil hindi na kailangan mag-ikot ng kolektor natin dahil nasa isang lugar na lang ang kanyang mga sisingilin. Ang ikalima o huli mga classmates ay ang insurance. Hindi rin lahat ng pautangan ay may insurance. Ang iba ay hindi na ito nilalagay pero sa opinion ko din mga classmates ay maganda na may insurance sa mga kliyente natin. Ang karaniwang insurance na ibinibigay sa mga kliyente ay ang death insurance at ito ay internal program lang ng financing institution. Hindi naman malaki ang ibibigay mong amount sa insurance classmate at karaniwan na ang tagal lang nito ay base sa tagal ng kanyang loan. Para kahit papaano, kung sakaling may mangyaring hindi maganda o hindi inaasahan sa ating kliyente ay may maibibigay tayong financial support sa kanyang pamilya. Iba pa din kasi ang iniisip natin ng seguridad ng ating mga kliyente. Maaaring ang iba sa inyo ay nag-ooperate ng financing company at may iba pang kinakaltas. Okay lang yan mga classmates, basta siguraduhin natin na maipapaliwanag natin ito ng maayos sa ating mga kliyente kung para saan ito at para alam nila na may kapupuntahan ng perang ikakaltas natin. Hindi kasi pwedeng kaltas tayo ng kaltas at hindi natin ito i-disclose sa mga kliyente natin.
Ano mga classmates, may natutunan ba kayo sa mga tinalakay natin ngayon? Sana ay nakapulot kayo ng idea dito at magamit dito sa inyong negosyo, lalong-lalo na sa mga may lending o microfinance business. Alam ko naman na hindi madali ang ganitong negosyo, pero makakatulong ang ating channel para kayo ay makakuha ng tips pagdating sa ganitong business. At bago tayo mag-iwahiwalay mga classmates, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel ay pakisubscribe naman dito at pakilike and share na din ang video natin sa iba para matuto din sila at para lumaki pa ang community natin. Madalas ay nag-upload tayo ng video dito na maaaring makatulong sa atin sa pag-abot sa ating mga pangarap. Stay tuned lang kayo dito sa ating channel mga classmates at magkita-kita na lang ulit tayo sa ating next video.